Dito sa part 5, magsisimula naman tayo ng Quran. At syempre, magsisimula tayo ng Bismillahirrahmanirrahim. Ito ay ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun. May alif sa gira dyan. Alif, lam, ra, ha, ya, at saka mim. Ito ay bis. Itong mim, ito yung bawel. Bismillahirrahmanirrahim. Ganyan. Itong ha, ayusin natin. Yan. Ito ay Bismillahirrahmanirrahim. Sa Quran, kapag ang ating babasahin ay mayroon tayong makitang sumunod sa ating babasahin na alif na walang bawel, o di kaya ay waw na walang bawel, o ya na walang bawel, ganun din yung aliful lam. Yung parang ya din ito pero walang tuldok. Yan ay patagalin mo ng konti ang iyong babasahin. Halimbawa, dito sa ito ay fa, ya. Fa, ya, at saka ito ay ha. Itong ha na yan yung ha na ganyan. Kapag pinakatay na kakaiba na, ito ay basahin mo ito ng fiha. Patagalin mo dito sa fi dahil mayroon ya na walang bawel. Itong ha, mayroon din alif dito na walang bawel. Kaya huwag mong sabihin na fiha. Naiwan mo ito kapag sabihin mo na fiha. Kailangan fiha. Kasi may alif dyan at may ya dyan. Yan mga halimbawa. Halimbawa, sulat natin ay ano ba yun? Alladhina, alif, lam, zal, ya, nun. Ito ay alladhina. Sabihin mo na alladhina dahil meron ya na walang bawel. Ganun din kapag makita mo ang maliit na alif or maliit na waw o yung sign na ganyan, ay patagalin mo rin ang kagaya rin ng mga ito. Halimbawa dito sa Bismillahirrahmanirrahim, itong ma ay may alif sa gira dyan. Kaya patagalin mo rin. Itong waw at saka itong ganito, makikita natin kapag sa Quran na yan. Pero ipapaliwanag ko muna dito yung kakaibahan na makikita natin sa Quran. Sa Quran, laging magkasama ang alif at saka lam. Na yan ay kapag wala kang makikitang bawil, automatic na yan, basahin mo ng al. Al na talaga yan kung basahin. Halimbawa, ito ay kaf, fa, ra, ya, at saka nun. Ito ay may alif po sa gira dyan. Kaya itong kaf, ito yung bawil. Kaya itong fa, ito yung bawil. Itong ra, ito yung bawil. Kaya ito ay al-kafirin. Al-kafirin. Patagalin mo rin dito sa rin dahil meron ya na walang bawil. Kapag tayo ay nagbabasa tayo na maghihinto tayo sa Quran, hihinto tayo ay huwag natin gamitin ang bawil na ating hihintuan dito sa last. Sabihin natin al-kafirin. Huwag na. Sabihin mo lang na al-kafirin. Gagamitin mo lang yung ganito kahit maghihinto ka. Kapag meron kang makita sa last na alif, o di kaya ay waw, o di kaya ay ya. Basta automatic al kung basahin mo yan. Ang alif at saka lam ay laging magkasama ha. Tapos, kapag ang letrang sumunod na makita mong sumunod dito sa lam na ito ay may kasamang ganito, ay masasilent ang lam. Halimbawa, ito ay sin, mim. Alisin na natin ito. Ito ay hamza ha. Tapos ganyan. Silent na yan, hindi yan gagamitin. Ito ay basahin mo ito ng as-sama. Sinabi ko na as-sama dahil may alif. Hindi ko sinabi na as-sama dahil may alif dyan. Kaya ma. Huwag natin gamitin itong hamza na ito, sabihin na as-sama. Kasi hindi tayo wala pang kasama dito na diretsoin natin. Gagamitin na natin dito kapag diretso tayo. Kaya ito, ang point lang dito ay itong lam, ang letrang sumunod sa lam ay may ganyan. Kaya nagiging silent ang lam.
Kaya as-sama. Magiging silent pa rin pati alif kapag meron pa yung kasama dito sa atras. Depende sa kasama. Halimbawa, minas sama. Halimbawa, meron siyang kasama dito. Halimbawa, mim, nun, yan, lam. Yan. Ito ay minas sama. Pati alif naging silent. Kaya tandaan mo ha. Next. Ang lam at saka mim na yan, kapag magkasama yan sa pinakatay, ay dalawang paraan. Makita mo yan. Pwede, halimbawa, pwede mo yan makita na ganyan. Lam, mim. Lam at saka mim. Pwede mo rin makita na ganyan. Yan. Halimbawa, sunod natin ay na lam, mim, waw. May hamza dyan. Almu. Ito ay may alif dyan. Halimbawa, itong mim, ito yung bawil. Itong alif at saka lam, wala na yung bawil. Kaya automatic al. Al-mu'minun. Yan. Ito ay al-mu'minun. Pwede mo rin makita na ganyan. Yan. Pwede mo rin makita na ganyan. Yan. Itong may alif pala dito. Ayusin natin. Ito ay alif, lam, ito ay mim. Itong mim, ito yung bawil niya. Kaya al, mu, itong hamza, sukun, al-mu'minun. Hindi ko pala ito na ituro sa part 2 kung paano basahin yung ganito. Kapag makita natin yung hamza, kahit anong kasama ng hamza na yan, kahit alif pa, basta sukun siya, ay basahin mo yun na parang biglain mo siyang mag-stop dito. Pansinin mo na lang. Ito, al-mu'minun. Al-mu'minun. Ganyan. Minsan, makita mo yan na alif, halimbawa dun sa hatta. Ito ay ta. Hatta. Hatta. Mali pala. Hatta ta'tiya. Ito ay ta, tapos mayroon hamza na ganyan na sukun. Kaya ta. Ito ay ta at saka ya. May kasama pa yan dito, hindi ko na itutuloy. Ito ay hatta. Hatta. Patagalin mo dito dahil may alipul line dito. Nakasama dito. Mayroon pang alipusagir. Lagi magkasama kasi ang alipul line at saka alipusagira. Kaya patagalin mo kapag ganyan makita mo. Hatta ta'tiya. Alisin natin ito para klaro na. Yan. Ito na lang makita mo. Ito ay hatta ta'tiyahumul bayyina. Hindi ko na isulat yung ta'tiyahumul bayyina. Ito lang kasi ang point ko dito, yung hamza na sukun. Basahin mo yan na yung parang biglain mo siya, parang bigla kang mag-stop dito. Kaya ta'tiya. Ta'tiya. Yan, ganyan. Hatta ta'tiyahumul bayyina. Ayan. Dahil marami minutes na, ayan lang muna. Sa next part naman, sa part 6 naman, itutuloy natin.